John chapter 3, verse 1, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang galing at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi nagkakamaling mga salita. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Again, our title for this preaching is You Must Be Born Again. So, nasa part 2 na po tayo mga kapatid, sapagkat hindi ito yung unang beses na tinalakay po natin ang talatang ito. Kung maalala po ninyo, ay tinalakay na po natin at natapos na po nating pag-aralan yung verses 1 to 3. At ngayon po ay itutuloy po natin yung naputol nating pag-aaral last Sunday. So, konting balik-tanaw lang po para po maikonekta po natin yung ating pinag-aaralan po ngayon sa nakaraan po nating pinag-aralan. Last Sunday, binanggit ko po na ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa kapanganakang muli o yung pagiging born again o sa pag-aaral ng Biblia o theology ay kasing kahulugan ng regeneration. So last Sunday, binanggit ko po na tiliwas sa common na understanding ng mundo na ang born again, yung phrase na born again, ay parang ina-attribute sa isang relihiyon. Halimbawa, nagpalit ka ng relihiyon. Nag-born again ka na pala. So, taliwas po sa ganoong kaisipan na pag-aralan natin last Sunday na ang pagiging born again po pala ay hindi lamang isang relihiyon o hindi isang relihiyon, kundi isang karanasan. Ito po ay experience. Ito po ay karanasan ng isang tao na kinahabagan ng Diyos at nakaranas ng kanyang pagliligtas, kung saan binago siya ng Diyos mula sa loob at binigyan ng bagong desire at nasa at kalooban. Kung dati ang tao pong ito ay makasalanan, isang taong walang natural na pag-ibig sa Diyos at kagustuhang lumakad sa kanyang kalooban, kapag siya po ay ipinanganak na muli sa Espiritu, ang kanyang nais ng gawin ay hindi na yung mga masasamang pita ng laman, kundi ang kalooban ng Diyos na banal. Ang kapanganakan muli po ay minsang pangyayari lang sa buhay ng isang mananampalataya. At pag sinabing minsan, hindi siya kamukha po ng sanctification o pagpapaging banal ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating patuloy na paglago, proseso po yun. Pagka po pinag-uusapan ang regeneration o kapanganakang muli, ito po ay instant. Minsan lang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. In fact, ito po yung unang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Siya po ay kikilusin ng Diyos upang siya po ay magkaroon ng kakayanang sumampalataya sa Ebanghelyo. Upang ma-overcome ang kanyang pagiging makasalanan na ayaw sumunod sa Diyos tungo sa isang tao na nagde-desire, na umiibig sa Diyos at gustong lumakad sa kanyang kalooban. So yan po yung nakita nating mga katotohanan last Sunday. At kung maaalala po ninyo, hinati po natin yung ating pag-aaral sa 3 bahagi. At sinadya ko po itong i-outline sa nagsisimula sa lahat sa letter P. Yung una pong punto ay ang pangangailangan in verses 1 to 3.
Ang pangalawa po ay ang pamamaraan in verses 4 to 7. At ang pangatlo po ay ang pagsasalarawan in verse 8. So natapos na po nating pag-aralan yung una nating punto last Sunday na pinamagatan po nating ang pangangailangan in verses 1 to 3. So dito natutunan po natin na ang requirement po pala o ang kailangan po pala parang isang makasalanan na gaya mo at gaya ko ay makapasok sa kaharian ng Diyos, ay kailangan po niyang ipanganak na muli. Kailangan niyang i-born again. Yan po yung malinaw na binanggit in verse 3 ng John chapter 3. Ang sabi, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang tanging requirement na nakita natin in verses 1 to 3 ay kinakailangan niyang makaranas. Sino ka man, ano man ang iyong background sa buhay, ano man ang iyong estado sa buhay, maliban na ikaw ay ipanganak na muli sa Espiritu, hindi mo makikita at hindi mo mapapasok ang kaharian ng Diyos. Bagay na kulang po kay Nicodemo sa narrative po na ito. Kahit po napaka-successful niyang tao, kahit po napaka-relihiyoso po niyang tao, mantakin niyo po mga kapatid, si Nicodemo ay kinikilalang nakasama sa grupo ng mga Pariseo. Sabihin, napaka-deboto niya, napaka-relihiyoso niya. At hindi lang siya relihiyoso, siya po ay successful sa buhay sapagkat kasama siya sa mga namumuno sa Israel. Kasama siya sa grupo na tinatawag na Sanhedrin. Pero sa kabila ng kanyang background, sabi ng Panginoon, kailangan mong ipanganak na muli. At hindi pa rin po nagbabago ang requirement, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Gaano ka man kabuting anak sa tingin ng mga magulang mo, gaano man kabuting magulang ka sa tingin ng mga anak mo at mga kaibigan mo, gaano ka man ka-regular attendee sa isang quote-unquote born-again church, o kahit sabihin mong born again ka pa, kung hindi mo talaga naranasan ang pagbabagong ginawa ng Diyos mula sa loob, o yung tinatawag na born again experience, I'm sorry to tell you, hindi ka pa rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, paulit-ulit, you must be born again. Kailangan mong ipanganak na muli, hindi lang umanib sa isang relihiyon, kailangan mong maranasan ang pagbabagong mula sa loob na ginagawa ng banal na Espiritu. Kailangan mong ipanganak na muli sa Espiritu upang makita mo at mapasok ang kaharian ng Diyos. Ang tanong ngayon, mga kapatid, paano po ba ipinanganganak muli ang isang makasalanan? Sana po, yun yung iniisip ninyo. Paano po yun mangyayari? Yun po yung gusto kong talakayin natin doon sa pangalawa nating P sa atin pong pag-aaral na walang iba kundi ang pamamaraan. Kung paano po nararanasan o paano po ang ginagawa ng Diyos para maranasan na isang tao ang kapanganakan muli, narito po ang pamamaraan. In verses 4 to 7, makikita po natin ang paraan ng Diyos kung paano po niya ipinanganak muli ang isang makasalanan. Makikita po natin particularly in verse 4 na matapos pong banggitin ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa kapanganakan muli in verse 3, na tanging paraan upang makapasok sa kaharian ng Diyos, hindi ito naunawaan ni Nicodemo. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 4. I hope sinusundan niyo po ako. Ang sabi doon, John chapter 3 verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So dito po mga minamahal, nakikita po natin na kahit po gumamit ang Panginoong Hesukristo ng isang paraan na common ng panahong ito sa pagtuturo ng mga Hudyo, ng mga rabbi. Pag sinabing rabbi, sa kagaya ng sinabi ko nung nakarang linggo, para kang may doctorate degree. Ibig sabihin, mataas ang iyong pinag-aralan. At ang isa sa paraan ng mga batikang guro ng panahon ng ating Panginoong Hesus, gumagamit sila ng mga illustration. Mga makalupang mga ehemplo o illustration para ipaliwanag ang mga makalangit na katotohanan. So ginawa iyon ng Panginoong Hesus nung siya po ay nakikipag-usap kay Nicodemo tungkol sa kapanganakang muli para makapasok siya sa kaharian ng langit.
Pero kahit po si Nicodemo, na isa ring batikang guro, kinikilala rin ang kanyang karunungan sa pagtuturo according sa verse 10. He is the teacher. Ibig sabihin, hindi lang siya isa sa mga guro, siya ang pinakatinitingalang guro sa kanilang lipunan. Hindi pa rin niya naunawaan yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus. In verse 4, makikita natin yung pagkaligaw ni Nicodemo sapagkat masyado niyang niliteral ang pagtuturo ng Panginoong Jesus at hindi niya nakuha ang espiritual na ibig sabihin o nais ituro ng ating Panginoon dito. Ito po ay patunay, mga minamahal, na hindi porket matalino ka o mataas ang iyong pinag-aralan ay mauunawaan mo na agad ang mga espiritual na bagay sa Diyos. Kasi kung gano'n, kawawa naman yung mga walang aral, di ba? Pero mga kapatid, hindi po ganoon. Mauunawaan lang po natin ang mga bagay ng Diyos kung ang Diyos po ay bibiyayaan tayo ng karunungan. Amen po mga kapatid? Hindi ko naunawaan ng Ebanghelyo at ang mga bagay na Diyos dahil magaling ako. Hindi. Dahil matalino ako o dahil nag-aral ako. Hindi. Yun po ay dahil lamang sa malaking awa at biyaya ng Diyos sa akin. Pinakita ito ng Panginoon. At gayon din ikaw kapatid. Huwag po tayong magyayabang sa mga ipinapahayag ko sa atin ng Panginoon. Huwag po natin titingnan na mas magaling ako kaysa sa kapitbahay ko kasi naunawaan ko yung Ebanghelyo. Siya hindi. Siya mangmang. Siya walang alam. Hindi po. Lahat po ng ating tinatamasa, lalo na sa buhay espiritual natin, ay biyaya at awa lang po ng ating Panginoon Diyos. So pagdating po sa verse 5, I hope sinusundan po ninyo, makikita po natin na ang Panginoong Jesus, gaya ng isang mahusay at nagmamalasakit na guro, ay hindi po niya hinayaan si Nicodemo sa kanyang kalituhan. Nalilito siya, ligaw siya. Pero ang Panginoong Jesus nagmalasakit, itinuro, nagbigay pa siya ng ilang mga paliwanag para sana maintindihan ni Nicodemo. Sabi niya sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Mapapansin niyo po sa verse 5 na nagsimula po ang Panginoon sa mga salitang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hindi po minsan ginagamit ng Panginoon yung salita na yan, yung katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ito po'y nangangahulugan mga kapatid na yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesus dito ay wala pong negative na bahid na kasinungalingan. Ito po'y nangangahulugan na napakahalaga ng kanyang nais sabihin kay Nicodemo at dapat pakinggang mabuti at hindi lang basta pakinggang mabuti, dapat paniwalaan ni Nicodemo. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, wika ni Jesus. Ano po yung dapat paniwalaan ni Nicodemo sa sinasabi ng Panginoon Jesus na dapat mo ring paniwalaan ngayon mga kapatid? Ito po ay ang katotohanan, sabi sa verse 5, na maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Yung salita pong tubig at espiritu, mga minamahal, sa talatang ito ay synonymous. Pag sinabi pong synonymous, ito po ay pumapatungkol lang sa iisang bagay. Hinahiling tulad ng Panginoong Jesus ang Espiritu Santo sa talatang ito sa isang tubig. Kaya ko po nasabi na ang tubig at espiritu ay iisa lang kasi kung titingnan nyo yung context in verse 6 and in verse 8, hindi na po binanggit ng Panginoon ang tungkol sa tubig, kundi isa na lang ang kanyang binanggit, ang espiritu. Kung magkaiba po ang tubig at espiritu sa verse 5, di sinsana'y binanggit din po niya ang requirement na tubig in verse 6 and in verse 8, na instrumento para ang isang tao ay ipanganak na muli. Kaya po nasabi natin na yung tubig at espiritu sa talatang ito ay iisa lamang bagay. Mamaya ipapaliwanag ko yung significance, bakit tinawag na tubig ng Panginoong Jesus ang Espiritu Santo. So by the way, mga kapatid, may nagtuturo na yung tubig dito ay pumapatungkol sa baptism na gagawin kay Jane next Sunday. Well, hindi po natin yung pinapaniwalaan sapagkat sabi ko nga, sa context, makikita natin ng malinaw na yung espiritu at tubig ay pumapatungkol lamang sa iisang bagay. Synonymous sila. Isa pa pong nagpapatibay na ang tubig po dito ay pumapatungkol sa banal na espiritu
ay kung ikukonsidera po natin again yung context. Mga minamahal, kung mapapansin niyo po yung ating pagpapaliwanag, palagi natin kinokonsidera yung context. Bakit? Sapagkat kung hindi natin ikukonsidera ang context ng talata na ating pinag-aaralan, mamamali po tayo ng interpretasyon. Makakapagkarga po tayo ng sarili nating pakahulugan sa talata na hindi naman niya intensyon na ituro sa atin. Kaya mahalaga mga kapatid sa pag-aaral ng Biblia na palagi nating tinitingnan ang konteksto. Masegue ako ng konti. Paborito ng marami yung Jeremiah 29 verse 11. I have plans for you, di ba? Not to harm you, etc., etc. Well, kailangan mo i-consider yung context. Hindi yan pumapatungkol sa iyo. Yan ay pumapatungkol sa mga Israelita na nabihag. Ano po, at may pangako sa kanila ang Diyos, natutuparin niya after 70 years. So kung kinikilala mo yung para sa iyo, tingnan mo yung context, after 70 years mo pa mararanasan yun. Di ko alam kung buhay ka pa. So, again, consider the context. Another thing, yung paborito ng marami, I can do all things through Christ. O, kailangan mong aralin ano yung all things doon. Hindi ibig sabihin doon na I can do all things, kaya ko magpayaman sa pamamagitan ni Kristo. No. Yung context po nun ay pumapatungkol sa mga pagtitiis ni Apostol Pablo na kaya niyang magtiis ng lahat ng mga bagay dahil kay Kristo. Dahil sa kapangyarihan ni Kristo na nasa Kanya. Again, we consider the context. In this particular case, yung tubig, kaya ko nasabing ito ay espiritu kasi sa context niya in John chapter 7, verses 38 to 39, makikita ho natin doon na ipinaliwanag ni Apostol Juan na ang tubig na binanggit ng Panginoong Jesus ay pumapatungkol sa Espiritu Santo. At tingnan niyo po ang sabi sa John 7:38 to 39, ang sumasampalataya sa akin, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ilog na tubig na buhay. Ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu. Ano daw po yung ilog na tubig na buhay na bubukal mula sa mananampalataya? Tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sabi ni Juan, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, etc., etc. Maliwanag sa context, mga kapatid, na ang tubig ay pumapatungkol sa Espiritu Santo. Now, bakit po kaya hinalig tulad ang tanong sa tubig ang Espiritu Santo? Ano po, bakit po doon siya inihambing ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po yung pangunahing gamit po ba ng tubig, mga kapatid? Sa paglilinis. Ano po, nung ako po ay nagpa-check up, nabalitaan ko tuloy. Sinabi sa akin na doktor at tumataas yung aking creatinine na pwedeng dahilan, ang pwedeng cause nun ay maaaring yung pagkasira ng aking bato. Ano po, at ang isang pinayo sa akin ay kailangan uminom daw ako ng maraming tubig para matulungan ang aking katawan na mahugasan ang mga toxic na nilalaman po nito. Tubig ang susi, mga kapatid. Ano? In fact, guilty ako doon kasi nung mga nakaraan bago ako ma-diagnose na may sakit, mas marami pa po ako uminom ng Cobra at saka soft drinks kaysa tubig. So, ayan, naranasan ko tuloy yung konsekwensya. So, segue lang po, no? Konting health tips. Inom din ng tubig. Maraming tubig. Less mga soft drinks at kung ano-ano pa. So, maliwanag mga kapatid, tubig ay nakakapagpalinis. Kapag naliligo ka, mahirap maligo na puro sabon lang. Kailangan mo ng tubig para ikaw ay mabanlawan at ikaw ay malinis. Alam niyo po mga kapatid, isa sa ministeryo ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao ay gaya ng tubig. Siya po ay naglilinis ng kasalanan at pagkatao ng isang makasalanan. Ang Espiritu Santo po ay may kakayanang linisin ang maruruming isip, maruruming puso ng tao na rebelde sa Diyos upang maging banal ito at magtiwala kay Kristo at mamuhay ng mayroong kabanalan. Hindi po ba kayo nagtataka? Bago nyo nakilala ang Panginoon, wala naman talaga kayong pakialam sa Kanya. Amen? Ako po, hindi naman ako nag-start na may pakialam ako sa Panginoon. Sabi ko nga ho sa inyo, si Mami at si Daddy kilala si Pastor Jeff, yun yung unang
Hindi pala una, no? Yung ilan sa mga una na nag-minister sa amin, ng mga pastor, pagka naririnig pa lang namin yung owner niya na dumadating, kanya-kanya na kami pulasang magkakapatid. Kung saan kami susuot. Kasi ayaw namin sa lingkod ng Diyos, ayaw namin sa pastor. Yun yung natural sa atin. Pero bakit isang araw, nagbago ang lahat? Dati, ala naman tayong interes sa ganito. Gusto pa nating manood ng TV, mamasyal sa SM, magbanding ng pamilya kaysa pumunta sa simbahan. May ginawa ang Espiritu sa ating mga buhay. Nilinis niya yung ating puso at isipan. Upang dati na tayo walang pakialam sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos, ayaw mamuhay sa kabanalan, ay magkaroon ng pagbabago. Ang ganyan po makikita nating isa sa ipinangako ng ating Panginoon sa bagong tipan na pinopesiya ni Ezekiel, doon po sa Ezekiel 36 verses 25 to 27. Alam niyo po ang pinagkaiba ng bayan ng Diyos sa lumang tipan sa bagong tipan? Nung panahon ng lumang tipan, ang bayan ng Diyos ay binubuo ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Pero sa bagong tipan, ipinopesiya na ang bayan ng Diyos ay puro mananampalataya na lamang na ipinanganak na muli. That's why sa church natin, mapapansin ninyo, hindi natin tinatanggap na member unless siya po ay nag-profess na saved. Kasi ganun po ang tinuturo ng Biblia. Ang sabi po sa Ezekiel 36:25 to 27, and again, ito po ay New Covenant promise na nararanasan na po natin sa panahon natin ngayon. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong Diyos-Diyosan, lilinisin kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang pusong bato. Biblical pala yung pusong bato. Aalisin daw niya yung pusong bato at papalitan niya to, bibigyan kayo ng pusong laman, sabi. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan at inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa. Sa talatang ito, makikita po natin, mga minamahal, na isa sa mangyayari sa taong nasa ilalim ng bagong tipan ay siya ay lilinisin sa lahat ng kanyang karumihan. At ang paraan na sinabi sa Biblia ay ito po sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa sa atin. Sa Ephesians 5 verse 26, binanggit po doon ni Apostol Pablo na kung ano ang ginagamit ng Espiritu Santo upang tayo ay linisin. Ang sinabi ho doon, ang kanyang instrumento para po mangyari sa atin ito ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ang sabi sa Ephesians 5:26, upang kanyang pakabanalin ito na malinis o nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. In 1 Peter, 1 Pedro 1:23, ang sabi, yamang ipinanganak kayong muli, born again, ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ano daw po ang instrumento ng Espiritu para sa kapanganakang muli? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga minamahal, wala pong naboborn again nang hindi ginamitan ng salita ng Panginoon. Balikan nyo lang yung inyong salvation experience. Diba? May ginamit na salita ng Panginoon. Kaya po kayo ipinanganak na muli. Naalala ko yung patutuon ni Sister Bell, isa sa mga Bible studies namin. Ang nakakatuwa, hindi yun yung topic namin. Hindi yun yung topic namin. Parang sa pagkikwentuhan na lang namin after ng Bible study, nag-slip na lang sa dila ko yung about sa yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And lo and behold, yun yung ginamit ng Panginoon para sa kanya, para iligtas siya. So hindi po talaga dahil sa akin, dahil sa Panginoon. Kaya niyang tumawag ng mga tao, sino man siya, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Particularly, yung gospel. Yung gospel. Kaya mapapansin niyo, mga kapatid, sa church natin, hindi tayo nagsasawang i-preach yung gospel.
Bakit? Bukod sa kailangan dito ng mga mananampalataya, yung constant reminder about the gospel, kailangan din po ito lalo na ng mga hindi pa sumasampalataya. At I'm aware sa ating kalagitnaan, sa maliit na simbahang ito, marami pa ang talagang tunay na hindi naliligtas. Kaya kailangan ng gospel. Kaya mga minamahal, habang pinag-aaralan po natin ito, yung tungkol po sa pagiging born again, hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip mo, pero pwedeng nare-realize mo ngayon na hindi pa talaga ito realidad sa buhay mo. Hinihikayat kita na magpatuloy lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Magpatuloy ka lang. Kung talagang naklaro sa iyo, hindi pa to talaga totoo sa iyo, talagang nag-church ka lang sa born again na church, pero hindi mo pa talaga nararanasang ma-born again, ini-encourage kitang magpatuloy ka lang. Bakit? Mentras ine-expose mo yung inyong sarili sa panangaral ng salita ng Diyos, mas malaki ang posibilidad na ikaw ay ipinanganak na muli. Sapagkat uulitin ko, ang instrumento ng Diyos sa pagliligtas ay ang kanyang mga salita. Kung ikaw naman po ay may mga mahal sa buhay na inaalala mo sa mga oras na ito, na alam mo hindi pa sila ligtas, maaaring ito'y anak mo, maaaring ito'y mga asawa mo, mga magulang mo, ang encouragement ko sa inyo, palagi nyo silang i-expose sa salita ng Panginoon. Paano po yun? I-share ninyo yung mga natututunan ninyo sa kanila. O kaya naman mga kapatid, ayain nyo sila sa gawain ng Panginoon kung saan palaging ipinangangaral ang salita ng Panginoon. Hindi nyo alam, isang araw, pwedeng gamitin ng Panginoon ang mga buto ng Ebanghelyo na kanilang naririnig upang sila ay iligtas. Upang sila ay iligtas. Na matapos pong ipaliwanag ng Panginoong Hesus ang paraan para maipanganak muli ang tao, sinabi din po niya sa verse 6 ang ebidensya. Bakit mga kapatid? Kasi pwede na ang isang tao ay magsabing siya ay born again pero hindi naman talaga totoo. Kahit naman sino sabihin niya born again ako pero hindi naman talaga nakikita sa buhay. Kaya sinabi ng Panginoon yung evidence in verse 6. Tingnan niyo po. So ilang talata na lang po. Sabi sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kita niyo po yan mga kapatid. Dito makikita natin ang ebidensya ng isang tunay na ipinanganak na muli. Kapag daw ang isang tao ay pinanganak lang sa laman, na pumapatungkol po sa makasalanang pita ng laman, asahan po ninyo na siya po ay mamumuhay ayon sa pita ng laman. Ano po ba yung mga pita ng laman? Nabanggit ko na nung last Sunday, pero hayaan nyo pong ulitin ko sa inyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 5:19 hanggang 21. Ang sabi po doon, at ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiopid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Mga kapatid, kasama pala yung pangkukulam. At pagka sinabing pangkukulam, hindi lang po yung ibig sabihin nun yung mga tinutusok-tusok. Alam niyo po ba mga kapatid, kasama sa pangkukulam, yung paglapit natin sa mga albularyo. Ano po? Kasi hindi naman yan tinuturo ng salita ng Panginoon na dapat doon tayo lumapit kapag may nararanasan tayong sakit. Lalo na ang ginagamit nila ay kapangyarihang hindi naman mula sa Diyos. No? So iyan po ay gawa ng laman. Imbis na magtiwala tayo sa Panginoon at gamitin natin ang mga means na itinuro niya sa atin kagaya ng pagpapagamot sa doktor, lumalapit po tayo sa mga taong gumagamit ng ibang kapangyarihan. Pangkukulam din po yun. Mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, o yung mga selos-selos, mga kapatid sa church, gawa ng laman yan, hindi yan sa espiritu. Mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagbabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, wika ni Apostol Pablo, tulad sa aking pagpapaalala na ng una sa inyo. Ay, hindi pala masama magpaulit-ulit. Kasi si Apostol Pablo, sinabi na pala niya sa kanila ito noon. Pero inuulit po ulit niya ngayon. Bakit? Pwedeng hindi nagsisink in sa mga taong sinusulatan niya. Kaya ako mga kapatid, inuulit ko rin.
para mag-sink in sa atin na yung gumagawa daw po ng mga bagay na ito, yung napatuloy na namumuhay sa mga kasalanan nito na hindi nagsisisi at hindi tumatalikod, ang sabi ni Apostol Pablo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Diretso po, direct to the point ang Biblia. Kung namumuhay ka sa mga kasalanang ito at iba pang mga gaya nito, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Of course, maliban na ikaw ay magsisi. Kaya habang buhay kami, pagkakataon Huwag nyo lang sasayangin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Habang naririnig mo to, binibigyan napakabiyaya ng Panginoon sa'yo. Kasi kung tutuusin, pwede ka naman yan tapusin matagal na. Pero binibigyan ka pa niya ng pagkakataon ngayon. Na maunawaan mo, na pagsisihan mo yung mga bagay na ito. Sapagkat kung magpapatuloy ka, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. It's another way of saying, hindi ka talaga born again. Kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, hindi talaga siya tunay na nakaranas ng kapanganapang muli. Kahit nagsisimba siya sa quote-unquote born again church. Kahit nagsisimba ka dito, kapatid, I cannot guarantee you na ikaw ay tunay nga ipinanganak na muli. Magagarantiya lang yan kung taglay-taglay mo ang mga bunga ng Espiritu. Ano po ba yung bunga ng Espiritu? Tuloy lang natin yung basa sa Galatians 5, verses 22 to 23. Ang sabi doon, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. By the way, napansin niyo po ba yon? Bunga. Singular. Hindi sinabi ang mga bunga. Napansin niyo po ba yon? Tapos binanggit niya ang dami. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan. Bakit po bunga? Kasi package yun. Hindi pa pwedeng ikaw ay pag-ibig pero wala kang kapayapaan. O kaya ikaw ay may kagandahang loob pero hindi masama ugali mo, wala kang kabutihan. Hindi po, pagka ikaw ay mananampalataya, taglay mo ang lahat ng bunga ng Espiritu. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpibigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Of course, it doesn't mean na dapat perfecto ka. Pero at least, lumalago ka, nakikita yung pagbabago sa iyo, sa paglago mo sa mga bagay po na ito. Klaro dapat sa iyo at sa ibang tao na ikaw ay hindi na nabubuhay para isatisfy ang gawa ng laman, kundi nabubuhay ka na para ipamalas ang bunga ng Espiritu para sa kalwalhatian ng Diyos. Para sa kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, can you reflect sa buhay mo? Nitong mga nakarang araw, nakikita ba yung bunga ng Espiritu sa iyo? O mas nakikita, mas naha-highlight sa buhay mo na ikaw ay makamundo at gumagawa ng mga gawa ng laman. So after pong sabihin ito ng Panginoong Jesus, balik tayo kay John, nagpalit ng mode ang Panginoong Jesus. Ano po ibig ko sabihin? From teaching mode, nagtuturo siya ng mga facts. Nag-preach ang Panginoong Jesus. In-apply niya yung personal na pangangailangan ni Nicodemo. Ang sabi sa verse 7, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Nag-preach ang Panginoon. Hindi lang statement of facts, statement of facts, statement of facts. In-address niya ang pangangailangan ni Nicodemo. Nicodemo, may problema ka. Kailangan mong ipanganak na muli. At hindi lang ikaw, pati ng mga kasama nyo. Napasin nyo yun, sabi sa talata. From singular, naging plural. Nagiging observant po ba kayo sa inyong mga Biblia? Sa 7, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Singular. Tapos, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ibig sabihin, hindi lang si Nicodemo, pati yung kanyang mga nire-represent na mga Pariseo at mga Sanhedrin, lahat ng klase ng tao, para siya'y makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan po niyang ipanganak na muli. Kaya nasyak po si Nicodemo dito, mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon, sabi niya, huwag kang magtaka. Napansin niyo, nasyak siya. Bakit? Kasi ang background ni Nicodemo, Pariseo.
At alam niyo, turo ng Pariseo, para ikaw ay maligtas, kailangan mong gumawa ng mabuti, kailangan mong sundin ng kautusan. Nagulat siya, hindi. Sabi ng Panginoong Hesus, kailangan mong ipanganak na muli. At ang tanging makakagawa nito sa iyo, hindi ang sarili mo, hindi ang mga ibang grupo o relihiyon. Ang tanging makakagawa nito sa iyo ay ang Diyos. Wala kang bahagi sa iyong kaligtasan. Ang tanging bahagi mo lang para maligtas yung kasalanan mo. Pero wala kang bahagi. Ito po yung tinatawag sa theology na monergistic ang ating salvation and not synergistic. O partnership kayo ng Diyos. Hindi po. Salvation is of the Lord. By way of application, mga kapatid, hindi lang ang nanay mo, ang kapatid mo, o yung mga anak mo ang kailangang ma-born again. Lahat po tayo, mga minamahal, kailangang ma-born again kung hindi pa talaga tayo na-born again. How about you, kapatid? Na-born again ka na ba talaga? I mean, personal na question na hindi mo kailangan sagutin sa akin, kundi sa Panginoon. Talaga bang naranasan mo ng ipinanganak na muli sa Espiritu? Nakikita mo ba yung mga ebidensya niyan sa buhay mo? Hindi ka na ba nabubuhay ayon sa laman na binanggit ko kanina? Nakikita ba yung mga bunga ng Espiritu sa buhay mo? I mean, honestly, have you been truly born again? Hindi lang sa relihiyon, kundi talagang sa karanasan na born again ka. At mga kapatid, hindi po masama na umamin sa totoo. Alam niyo, nagsisimula ang kaligtasan doon po sa pagtaglaya natin sa ating self-righteousness and hypocrisy. Yung ating pagpapanggap. Na tayo ay matuwid, na tayo ay walang pangangailangan sa Diyos. Hindi po. Magsisimula ang talagang pagliligtas sa iyo kung aaminin mo sa sarili mo at sa Diyos na ikaw ay makasalanan. Na ikaw ay hindi pa talaga nakaranas ng kapanganakang muli. Na kailangan mo ang tulong ng Diyos sa mga oras na ito. Na ikaw ay desperado na mapapahamak sa impyerno malibang kaawaan ka ng Diyos. Yun yung kailangan mong aminin sa sarili mo. At manalangin ka magmakaawa ka sa Diyos na Panginoon, tulungan niyo po ako na isang makasalanan. Sampalatayanan mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi mo trabaho ng Diyos. Hindi mo trabaho ipanganak muli ang sarili mo. Ang gawain nyo ng Diyos. Ang trabaho mo, mag-response ka sa Ebanghelyo. Sampalatayanan mo na si Kristo ay namatay sa krus para sa mga makasalanang gaya mo. At pagtapos ng 3 araw ay nabuhay muli. At daranasin mo ang kapatawaran at kaligtasan sa iyong mga kaluluwa. Purihin po ang Panginoon. So, hindi po natin natapos